Panibagong henerasyon, agila ng Caloocan, lagi mong maasahan. Hatid ay serbisyo, benepisyo tao'y sigurado. Panibagong henerasyon, agila ng Caloocan, lagi mong maasahan. Hatid ay serbisyo, benepisyo tao'y sigurado. Angan ng Caloocan, taas noo'y maasahan sa mga kapatiran, organisadong mamamayan sa nagkakaisang kapit-kapit kamay, korupsyon. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Ngayon ay nandito tayo ngayon sa Live Raw Juice. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kababayan, at lalo-lalo na po sa ating mga nasa laylayan. So muli po ang inyo pong Agila ng Bayan Live. Nandito po tayo para magbigay po tayo ngayon ng mga ilang nating mga komento at sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, lalo-lalo na po sa ating bayan. Muli po, nais ko po ibahagi po sa ating lahat. Binabati po natin siyempre ang ating kaibigan at higit sa lahat si Boss Michael Rosario at gayon din po ang ating GM. Yan, so Darwell Baldos. Ngayong gabi pong ito ang ating nais kong talakayin para sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga manonood. Maraming salamat po pala at binabati natin ang isang kagalang-galang na kapitan natin. At siyempre walang iba kundi sa Barangay 176 si Kapitan Joel Bacolod. Kanina ay nakapanayan po natin siya sa live natin sa Facebook. At ngayon po at binabati natin ating mga kaagila mula sa Barangay 171 at gayon din po sa Barangay 176 at gayon din sa Quezon City. Lahat ng mga ating mga kapanayam at mga kapatid at tol sa Agila. Ngayong gabi pong ito ay sinasabi po natin, lagi po tayong manalangin at lagi tayong mag-iingat sa lahat ng ating gagawin. Sa akin po na at sa aking mga bahagi ng mga araw nito na natin malaman at ibahagi sa mga ating mga kababayan para sa kalaman. Kung papasinin po natin dito sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, gaya po na sinasabi natin sa paglilingkod sa bayan. So, tignan po natin, mga nakikita po natin, ang aga-aga po ng panahon, 2026 pa lang. Pero halos nakikita po natin kung ano na po yung mga lumulutang ng mga pangalan sa gobyerno, ng mga tatakbo, ng mga kandidato. Hindi po ba dapat ang natin unahin ang paglilingkod natin sa ating mga moralita, lalo-lalo na po sa ating bayan? Kasi kung napapansin po natin, wala pang eleksyon pero madalas nakikita natin ng mga nagpapabango na yung mga kandidato na ito, lalong-lalo na po itong mga trapong mga politiko na ito. Tignan po natin, sabi nila lagi na pag sila ay nangangampanya at sinasabi nila na para tayo sa mga moralita, para tayo sa bayan, pero bakit ang nangyayari? Lagi na lang ang moralita o nasa laylayan ang laging nagiging biktima. Biktima po sa lahat ng mga maling na iluluklok sa atin sa pamahalaan. So para sa atin po, tignan po natin mabuti, kailangan po natin gamitin natin ang ating isip, talino, at lalo na po yung ating dignidad at takot natin sa Diyos. Kung tayo ay may pananampalataya, iluklok natin yung mga dapat natin iluklok. Sa ngayon po, dapat nating isipin, mga kababayan natin, lalo na po itong mga tol agila natin. Kaya iniiwasan natin yung pagsali sa mga union na yan, iwasan natin yung mga pagsama sa mga pag-ikot sa mga politika na yan, dahil unang-una, kailangan natin yung masagisag ng pagkakaisa. Kailangan natin talaga magtulungan kung paano tayo makapaglilingkod sa ating mga mamamayan sa moralita. Aantayin pa ba natin muli magkaroon ng tinatawag natin mga pandemya? Magkaroon muli ng ilang mga sakit, mga viruses, para magkaroon muli ng bayanihan ang mga mamamayang Pilipino? So, mga bali-balita, nakikita natin ngayon sa Facebook, kanya-kanyang banatan. Kung tutusin, hindi po ba dapat ang presidente at ang vice-presidente ay nagtutulong? Dapat po ito ay para pinagtutulungan po nila at pinagkakaisahan mula sa mga tulong nila sa ating mga moralita. Pero nakikita po natin, madalas po nag-aaway-away, madalas po nagtatalo-talo dahil po sa kung ano yung mga ginagawa nila na mga nais nilang adikain. Kung ang tao ay meron po tayong mabuting adikain, siguro wag na natin punahin, pansinin ang nangyayari. Kailangan po natin suportahan natin kung ano ang dapat makabuti para sa mamamayan. So, ngayong mga nakaupo po sa atin ng gobyerno, minabati po natin isang mapagpalang gabi. So, tayo po bilang isang agila ng bayan,
gusto ko pong ibahagi sa inyo, dapat po nandito po sa atin yung paglilingkod na yung ating konsensya, ang pairali natin. Hindi na lang lagi, no, napupuno na lang ang ilan mga bulsa. Grabe, nakikita natin ang mga talamak na po, yung katulad ng flood control, katulad po ng mga nangyayari sa ating napapalitaan po natin, kung ano-ano yung mga nangyayari na ang lalaking mga pondo, ang lalaking mga pera, ang mga pinag-hati-hatian. Puro na lang mga bulsa nito, mga taong ito ang nabubuhay. Grabe ang buhaya talaga sa ating kapaligiran. So tayo po, bilang isa po tayong agila ng bayan, lagi po nating tatandaan, mga kababayan, kailangan po tayong magkaroon ng pagkakaisa. Pumili tayo ng merong talagang puso, meron tayong dignidad, meron tayong tinatawag na talaga yung hindi lang basta pananampalataya, talagang tunay na may takot sa Diyos. Kasi pag nakikita natin na mga nagpa-plug sila, pag sila'y nangangampanya, lagi nilang sinasabi, para sila sa bayan. Pero pag sinasabi nila lagi, ito para tayo sa moralita. Lagi na lang ginagamit ang moralita. Ngayon, nandito na po ang agila ng bayan. Ito po ang tunay na makamoralita at nasa lalaylayan. Kung kayo po ay nanalo na, ay nako, yung mga kandidatong hinahatid natin at mga, tignan mo pag oras ng kampanyahan, grabe, kahit natutulog ka, gigisingin ka, kakatukin ka sa pintuan. Pero pagkatapos ng eleksyon, anong nangyayari? Hindi ba? Wala. Tulog. Pagtatawag ka, nangangailangan ka ng medical, nangangailangan ka ng tulong na burial assistance, nangangailangan ka ng mga kung anong tulong. Makakausap mo pa ba yung kandidato mong sinuportahan? Kaya lagi kong tinuturo sa ating mamamayan. Lagi kong tinuturo sa bayan. Ang lagi nating tatandaan, huwag niyong paikutin ang buhay ninyo sa mga kandidatong ito. Dahil sa totoo lang, tayo ay kaya nating mabuhay at kaya nating kumilos ng sarili nating paninindigan. Kung ang mga mamamayan at ang mga nasa laylayan ay talagang nagkakaroon ng tinatamayan ng tunay na damayan at nagkakaroon ng pagkakaisa, sagisag ng pagkakaisa, pinag-uusapan nila kung paano sila makapagbaba sa komunidad na maganda, kung paano nila magawa ang para sa bayan, mas marami sanang matutulungan. Yung mga tinatapon na yan, tignan mo, napapansin natin, nakikita natin, may mga nagkakasino, may mga kung saan nila inuubos yung pera ng taong bayan na pinasasweldo. Kung hindi naman mga makakapal ang mga mukha nito mga ito hindi ba? Kaya tignan po natin, mga kababayan. Alam mo po tayo dito po sa Road News, sa totoo lang, bilang agila ng bayan, wala po tayong kinikilingan dito. Wala po tayong kinakampihan dito. Ang kinakampihan po natin dito, kung hindi ang Diyos at ang tunay na bayan lamang. Ang ating boss dito, ang maharlikang Pilipino. Binababoy ang bansa Binababoy ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng damayan. Nawawala na po ang tunay na dignidad. Nawawala na po ang tunay na kanilang pinangangako. Pag sila ay nangangampanya, keso ipangangako nila si ganito, pangangako nila si ganito, magbibigay sila ng mga ganito, ng mga programa. Pero tignan mo, bago ka makalapit sa makahingi sa mga tulong niyan, yung kandidatong tinulungan mo, hindi mo na agad makausap Minsan, sasabihin nasa ibang lugar. Pero magugulat ka, nandyan lang pala sa bahay, nagtatago lang pala at na nagpapasarap-sarap, ganun pala nagbibilang na lang pala ng mga pera. Grabe. So, kawawa ang mga nasa laylayan. Lagi na lang nilang ginagamit. Sila ay para sa masa. Sila ay para sa taong bayan. Pero sa totoo lang, ano po ang ginagawa nila? Tapos mababalitaan ng mamamayan. Pag ikaw sumama sa Duterte, ang sasabihin sa'yo, sa totoo lang, sira ang ulo mo, barag ka, didilis ka. Pag sumama ka naman dyan kay BBM, Diyos ko, adik ka naman. Pag nagkomento tayo ng ganyan, sasabihin nila ganun. Ito po, ang Road News, ito po, ay talagang ito ay para sa mga nasa laylayan at maharlikang Pilipino. Dahil dito, linalabas natin ang katotohanan at tanging katotohanan lamang. Kaya, napakapalad at ng mga mamamayan dahil may mga tao na bumuo at nagkaroon ng ganitong studio katulad ng Road News.
Nandyan ang ating, siyempre, walang iba ang ating kaibigan at tapat na kaibigan sa ating boss, Michael Rosario. At gayon din po, siyempre, walang iba kundi sa ating GM, Darwel Baldos. Kaya mga babayan, no? Kaya tayo paulit-ulit na magsasalita, hindi tayo mapapagod para sabihin sa taong bayan, hoy, dilat, gumising naman tayo. Huwag tayong tutulog-tulog. Yung mga mababait nating mga kandidato, mga kapitan na mga nakaupo dyan, ay kawawa naman yung mga kapitan na mga tapat sa bayan. Kawawa naman yung mga totoong kapitan na talagang naglilingkod. Katulad nito ha, hindi ko to sinasabi dahil ito'y kaibigan ko. Ito nakita po talaga ng mamamayan. Si kaibigan natin, minabati natin si Cap Jonel Arnel Kibal. Ilang beses na yan tumakbo, paulit-ulit na nanalo sa kanyang barangay. Bakit po siya paulit-ulit sinusuportahan ng kanyang mamamayan at mga kabarangay? Ibig sabihin, siya ay totoo, tao, madaling malapitan. Marami sa atin, pag nakuha na yung matamis nating oo, parang babae lang yan na niniligawan na pag umuuna wala na. Kaya mga kababayan, no? So, diyan tayo galit na galit Etong Agila ng Caloocan, sa totoo lang, itong panibago ng henerasyon, Agila ng Caloocan, pak na pak talaga. Unang-una na itong lalaban sa korupsyon. At unang-una na itong lalabanan ang korupsyon. Kaya, sinasabi ko sa ating mga kasama, mga tol, tayo ay bumuo ng isang NGO na maging tapat. Huwag kayong solicit ng solicit dyan. Diyos ko, marami sa mga leader dyan. Nasa barangay, nasa ilang mga komunidad. Sinasabi nila, komunidad, paulit-ulit na lang nilalatag nila ang programa nila. Minsan may namatay na ng 1 taon na. Pinanghihingi pa ng tulong, ginagawa pang hanap buhay. Kaya yung ibang mga kandidato natututong magnakaw, yung mga mabubuti. Dahil hindi nila alam kung saan nila kukunin at uhuguting kamay yung gagawin nilang tulong. Kaya sa mga mabubuting mga kapitan, binabati ko kayo dahil kayo ang tunay na agila ng bayan. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan, sa lahat ng mga ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo-lalo na yung ating mga tunay na bayani, binabati natin yung mga OFW natin na mga nasa ibang bansa. Mas pinili nilang lumayo, mag-alaga ng mga anak sa ibang bansa, sa ibang lahi. Iniwan nila ang kanilang mga anak, pamilya sa bansang Pilipinas. Magpakaalila mula sa ibang lahi, sa ibang bayan. Pero iyan ang mga tunay na bayani. Kaya kayo na mga sumusuporta sa mga kandidato ninyo, sa totoo lang, huwag kayong masyadong loyal. Kasi, sa totoo lang, pag nagugutom kayo, kayo ay napapagod, kayo ay nagkasakit, matatakbuhan nyo ba sila talaga? Dinadalaw ba nila kayo sa bahay ninyo? Dinadalaw ba nila kayo sa mga, kung ano ba yung mga kailangan nyo? Baka mamaya, humingi kayong tulong, sasabihin ay, nasa meeting sila, keso busy sila, keso may ginagawa sila. Pero sa totoo, karamihan ang ilan dyan ay umiiwas lamang. Kaya mga kababayan natin, no, ito pong Road News ay talagang ating pinasasalamatan at nagkaroon tayo ng pagkakataon para ibahagi natin sa mamamayang Pilipino ang tunay na puso ng doktrina ng kaisahan, pagkakaisa at tunay na habag mula sa mamamayang nasa laylayang, mamamayang maralitang Pilipino. Sana sa lahat ng mga katulad dito, 2026, lumilitaw ang ilang mga pangalan, nagpapabango, sinisira yung mga nakaupo, ay pinalalabas na keso may mga issue. Kung puro issue na lang ang kanilang gagawin, ang totoo niyan, kung sila ay para sa bayan, ay dapat tumulong na lang.
Magtrabaho na lang. Hindi katulad ng iba, palayas-layas, papunta-punta kung saan lugar. Hindi katulad ng iba, puro na lang sasabihin ng mga negatibo. Yung mga buzzers na yan, sa totoo lang, wala namang matinong sasabihin yan. Kaya yung mga buzzer, sabi nga, pagtalo, pikon. Katotohanan, masakit. Pero sa totoo lang, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Hindi niyo maaaring baliktarin o ibaluktot ang katotohanan. Kaya kayong mga naglilingkod sa bayan, ay gawin naman ninyo yung trabaho nyo ng tama. Kasi kawawa naman ang mga mamamayan na pinangakuan ninyo na lagi na lang naghihintay ng inyong mga pangako. So muli po mga kababayan, lagi nyo po ako makakasama sa Road News. Siyempre, alalahanin natin, lagi at lagi natin tatandaan, suportahan po ninyo ang laging pag-ulat ko po sa inyo, maging ko ako ay nasa kalsada, kahit saan lugar ako ay mag-uulat, bilang inyong agila ng bayan, live at mananatiling mata ninyong lagi. At muli po, makasama natin sa oras na ito, at sa gabing ito ay bisita na muna natin si GM Baldos. Ay, welcome natin. Magandang gabi po. Sigurado ang ng kaloob, tataas nooy maasahan, samahan kapatiran, organisadong mamamayan sa nagkakaisang kapit-kapit kamay, korupsyon ay labanan, tapusin kahirapan. Oh, Kami tunay na yan. nagmula sa kaloob. Yan tingnan nyo. Kami ay tunay na agila nagmula sa maliit na bayan, mula sa Caloocan. Pero sa itong maliit na to, magiging puhing to sa buong mundo. Dahil ito ang magsasabi at maglalabas ng ilan mga katotohanan. Masakit man, mahirap ang katotohanan, pero sa totoo lang, napakasarap mabuhay sa katotohanan. Dahil tayo, mga tao, nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Mabuti sa kapwa, masama. Walang magja-judge sa atin ng katotohanan. Ang hustisya natin minsan madalas nagiging baluktot. No? Hindi na ilalabas ang katotohanan. Ang mga maralita, pagka kumuha lang ng candy sa tindahan, nakukulong agad No? Pero itong mga itong magdanakaw na to, makikita mo, milyon-milyon. Ngayon, nasa na yung mga pera na yan? Kung ipinamigay na ninyo yung sa taong bayan yan, di masarap nang kumakain ngayon ng mamamayang maralita. Nakumpis na yan, pinakita na ninyo yan. Ang tanong ng taong bayan, nasan daw yung pera na yan? So, dapat po, ipakita natin, show up natin, pakita natin kung paano ito paglingkuran. Pero tayo ay humahanga sa mga talagang mga kandidato, mga politiko natin na mga talagang matuwid na nabubuhay ng patas, nabubuhay ng parehas. Marami tayo dyan. Alam mo, gusto ko pa lang batiin, no? Sa Maynila. Napakaganda yung ginagawa ngayon ni Mayor Isko Moreno. Tignan nyo. Talagang, isipin mo nagpahinga siya sa Maynila. Tumakbo siya national, natalo siya. Pero tignan mo, nakaupo yung kinalaban niya. Isang takbo niya lang, landslide. Ibig sabihin, iyan ang tunay na people choice. Katandaan mo, pag ikaw ay gumagawa ng tama, pag ikaw ay gumagawa ng mabuti, marami kang kalaban, marami kang sinisira. Pero pagka ikaw ay, pag sugal lang mo, pagka ikaw ay balaktot ang gagawin mo, ay marami kang kasama. No? Ayan yung mga taong nabubuhay sa baluktot at maling pamamaraan. Eto, katulad nito ni Mayor Vico Soto, ang dami natin mga matitinong mga kandidato. Isipin mo to si Mayor Vico Soto sa Pasig po. Tignan mo ilinalabas niya halos ang lahat ng ira ng mga barangay, ilalabas niya kung magkano yung mga dapat at talagang ito ay transparency na ibinibigay niya ang kanyang paglilingkod. Kaya alam mo, si Mayor Vico Soto, kung ilang beses ito siguro tatakbo sa Maynila,
kung wala sigurong time frame ang eleksyon ng pagka-mayor, baka paulit-ulit itong iboboto ng mga tao. Maraming matitinong mga kandidato. Maraming matatalino at matitino at mabubuting tunay na maka-Diyos. Marami nga dyan, maka-Diyos, makabayan. Pero sa totoo lang, minsan, hindi naman talaga sila para sa bayan. No? Huwag nating gamitin ang Diyos sa paganyang paglilingkod. Gamitin natin yung tunay nating dignidad, yung tunay nating prinsipyo. Pag ikaw nga naman talaga nasa prinsipyo, matagal kang yumaman. Pero pag ikaw kurakot, sigurado, from the low level hanggang high level, kurakot yung mga yan. Kasi kung sa high level, nagkukurap di lalo na pagka low level. Di ba? Mga kababayan, sabi ko sa inyo, no, doon tayo sa mga makatotohanan, ilagay natin ang ating sarili, gumit na tayo para sa bayan. Kaya, yung mga anti-Duterte at mga anti-pro Marcos dyan, tinatawagan natin, magkaisa na kayo. Huwag na kayong mag-away-away sa social media. Kasi dadating ang oras, darating ang panahon, lahat yan mapapalitan. Lahat yan mababago. Ang mundo natin, ang buhay ng tao parang gulong lang. Minsan ikaw ay nasa ilalim, minsan ikaw ay nasa ibabaw. Ngayon, banat ka ng banat sa Marcos administration. Ngayon, banat ka ng banat kay Duterte administration. Baka mamaya, bukas makalawa, sila naman na magpalit. Ang nangyayari po kasi sa atin pagkatapos ng lumang administrasyon, kinakasuhan yung lumang administrasyon. Pag natatapos yung meron na naman bago, kakasuhan na naman yung lumang administrasyon. Ano po ba ang talagang motibo ng isang tunay na politiko at isang gobyernong talagang dapat ito ay tumakbo o dapat ito ay maglingkod? Dapat po, huwag kayong magtalo-talo, magtulong-tulong, magsama-sama para sa pagkakaisa kung paano paunlarin ang ekonomiya ng bansa. Napakayaman ng Pilipinas. Bakit ang daming pumupuntang mga banyaga dito? Bakit ang daming gustong sakupin yung ating karagatan? Bakit nila gustong sakupin yan? Ibig sabihin, may tunay na natural na kayamanan ang bansang Pilipinas na pinag-iinteresan ng ilang dayuhan. Pero bakit ang mga nailuluklok natin ay tila hindi naman nila ipinaglalaban ng mamamayan? Sa totoo lang, ang dami dyan nanalo. Nung siya ay nangangandidato, wala siyang sasakyan, wala siyang tricycle, naglalakad lang siya. Nung pagkatapos niya manalo, natapos siya sa tungkulin niya, ilang term niya. Iba na ang dami ng sasakyan. Ang dami na. Ang dami ng mga ano nang nangyari. Parang may gusto magsalita. Ating kasama dito si GM Baldos. Andito po siya, Iba naka-LC na, habi ko. Ayan. So, mga kababayan, nakakatuwa lang talagang pagmasdan at pakinggan yung nangyayari. Minsan ako talaga sa totoo lang nanonood ako sa mga Facebook. Tinitignan ko yung mga pangyayari pag-uusap. Grabe ang labanan dyan. Grabe ang mga salita ng mga supporters. Ang tanong, sabi nila, galit na sila dahil tinitira yung kanilang idolo, tinitira yung kanilang idolo. Dapat, bago tayo mag-idolo ng mga yan, iduluhin muna natin yung ating dapat na pamilya, ilagay natin sa kung ano yung magiging kinabukasan ng ating mga anak, yung mga anak ng mga anak natin, nakikipagmurahan kayo dyan, nakikipagsumbatan kayo dyan, yung mga kandidatong sinusuportahan nyo, ang tanong, nakikita ba yung mga hinanaing ninyo? Di ba't wala? Patuloy, paulit-ulit. Bulok na sistema. Paulit-ulit. Lahat na lang nang uupo. Lagi na lang ba natin magkakaroon ng tinatawag na korupsyon? Kailan ba mayroon ba madadama ng Pilipino? At ang mga madlang Pilipino at madlang people, kailan ba nila talaga mararamdaman ang tunay na kalayaan at ang tunay na kayamanan ng ating bansa? Kaya mga kababayan,
Ako po, sa totoo lang, gigil po ako dyan eh. Kasi, ang dami-dami na po na mga nangyayari na, tignan mo ngayon, noong panahon, kahit po panahon ng pandemic, wag po natin sanang kalilimutan na maraming tao na nabuhay sa pamamagitan ng mga ayuda. No? Ay wag natin po sanang kalilimutan na yung nawala nating ex-president, nagkaroon din ng mabuting antas yan. Kasi kung hindi po yan naging mabuti, ay baka marami nang namatay sa COVID, sa gutom. Hindi ba nagkaroon na ng ghost, na mukha ng ghost na ng Pilipinas noon? Halos hindi ka makalabas. May sasakyan ka, kahit mayaman ka, negosyante ka, may sasakyan ka, hindi mo magamit. Hindi mo mapatakbo. Kasi lahat total lockdown. Lockdown, hindi ka makalabas. Gusto mong may pera ka, hindi mo magastos. Dahil halos wala ka nang bibilin, kailangan mo lang magpa-deliver ka, magpa-shopee ka, etc. Pero tignan mo mga kababayan, no? Nung panahon na yan, ang dami nakinabang, maraming nakinabang, ay napaka-ipokrito naman natin kung sasabihin natin hindi totoo nangyari yan. Ay nangyari yan sa kasaysayan ng bansa eh. O, di ba? Sa kasaysayan ng bansa, nangyari yung mga bagay-bagay na yan. Huwag natin kalilimutan yung lahat ng mga naging pangulo, may kanya-kanyang kabutihang ginawa yan. May kanya-kanyang batas na ginawa yan. Ngayon, si BBM nakaupo. Sige, suportahan po natin. Kung sino po yung nakaupo, sige, suportahan po natin. Pero ang tanong, ito po ang tanong ng taong bayan. Kailan po matatanggap ng taong bayan na mabuhay sila ng marangal, yung pag nagkaroon sila ng kaso, gumulong yung totoong kaso, magkaroon sila ng mga totoong tagapagligtas at magbibigay talaga. Kumbaga magsusubo sa mga nasa laylayan ng tunay na pagkain na may sustansya. Kasi sistema po ang kulang eh. No? Bulok kasi yung sistema. Pero kung ang sistema po ay, tignan mo ha, para sa barangay lang yan eh. Tignan na lang natin sa barangay. Tignan mo yung mga sekretary ng barangay. Tignan mo yung mga ilang mga alalay ng barangay. Tignan mo, mas boss pa sila kay kapitan. Di ba? Minsan nagdidesisyon na yung kapitan eh. Hindi pa nagdidesisyon yung ayaw magdesisyon ng sekretary. Ayaw magdesisyon ng mga turok leader. Ay, nangyayari sa mga ito eh, para nagiging turok leader eh. Ay, nako. Kaya, makikita natin, nababalitaan natin, nanginginuman, kung ano yung mga ginagawa. Tandaan po natin, pag kurap ang pinaglingkuran mo, kurap ka na rin. Kaya, para sa atin, huwag tayong mabuhay sa isang beses lang tayong yung binigyan ka ng 500, binigyan ka ng ilang daan, tapos itapos ng lahat. Pairanin natin ang konsensya natin, gamitin natin ang mata natin, talasan natin ang ating pakiramdam sa lahat ng ating gagawin, so suportahan. No? Kaya kayo na mga naghahanda sa eleksyon, huwag kayong atat, 2028 pa po yan. So muli, inom muna tayo ng tubig. Panibagong henerasyon, agila ng kalokan, lagi mong maasahan. Hatid ay serbisyo, benepisyo tao'y sigurado. Panibagong henerasyon, agila ng kalokan, lagi mong maasahan. Hatid ay serbisyo, benepisyo tao'y sigurado. Ang ng kalokan, taas noo'y maasahan sa mahal. Okay, shoutout po pala sa iyo, Nak. Catherine from Pampanga, Catherine Kunnanan, shout out sa mga ating mga manonood kay Catherine Kunnanan. Yan. So, shout out po, ano, mga kababayan. Okay. Maralitang agila, Po, wait. pagtitig agila, pagkapit-pisig agila, pagkapatiran agila, pagdamay agila, pagserbisyong agila, pagtulungan agila, tindig agila, mapagkalinggang agila, team agila, pagdamay agila, pagserbisyong agila, pagtulungan agila.
Oh, shoutout pala sa ating kaibigan, ating advisor. Walang iba, ito mula sa Sarge Task Force. Siyempre, shoutout natin, President Erlinda Tinitigan, shoutout. At shoutout din natin sa ating advisor kaibigan. Walang iba, kundi si Canuel Medina. Shoutout po muli. At siyempre, ang ating boss at pinaka-poging-pogi, walang iba, kundi si Michael Rosario. At gayon din po ang pinamahusay at magaling po nating GM. Walang iba kundi si Sir Darwell Baldos. Grabe, nagsama-sama ang mga gwapo. Loyalistang Agila. Kaya mga kababayan, no, tayo po na gusto ko pong ipaalaala. Kami po ay nandito sa Road News at siyempre arangkada sa balita at mananatili po tayo magiging mata, susubaybay, magbabantay para sa mga NGO, maralita at nasa laylayan. Ang dami-dami pong nasa laylayan. Alam mo, yung panahon ng pandemic, talaga naranasan ko. Grabe, halos umiiyak ang mga mamamayan na may mga taong hindi naaabutan ng mga ilang mga ayuda. At sa awa naman at tulong ng pong may kapalay, kahit kaunti nakapagbigay tayo ng mga ayuda. Kaya binabati natin dyan sa ating lugar, sa ating bayan, walang iba po kung hindi sa buong Caloocan, ang lahat ng mga mamamayan, maralita ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan Incorporated, pak na pak talaga. Kaya mga kababayan, no, para kayo ay talagang aming makasama ang ating prinsipyo. Kailangan pag ikaw ay may prinsipyo, hindi ka nasusuhulan at hindi ka tumitingin sa bulsa. Dapat ang lahat ng kausap mo, pag nanigdan mo sa noo, hindi piso ang makita mo, puso. No? Dapat laging pupusuan na talagang ikaw ay tutulong para sa bayan. Kaya sa lahat ng mga ating mga manonood, ay nako, wag niyo pong kalilimutang i-share. Dahil kung ikaw ay kurap, talagang hindi mo i-share yung live na ito. Pero pag ikaw ay naman talagang tumutulong at talagang puso mo ay para sa maralita at sa mga marami nating mga tao. So ngayon po, no, ang tanong po pala ng ating mamamayan, ano na po kayang nangyayari sa mga investigasyon tungkol dito sa flood control? Ano na kaya yung mga nangyari? Tsaka, sana no, magkaroon ng tinatawag na patas na labanan. Yung magkaroon talaga ng tinatawag natin na pinakamaganda yan talaga. Sa totoo lang, para magkaroon tayo ng katahimikan, peace of mind, magkaroon tayo ng tinatawag na divine government. Kasi kung talaga magkaroon tayo ng ganyan, naman talaga may takot sa Diyos, talagang buong pusong pagtulong, sigurado, walang magugutom. No? Walang magugutom sa ating bayan. Kaya tayo ay sama-sama, tulong-tulong, walang magugutom sa sarili nating bansa. Kaya sa mga kababayan natin na mga makikinig, kayo po, maaari kayong maging mata. Pwede nyo pong isend sa amin, sa akin, kung meron kayo nakakita dyan ng mga kakaibang mga balita, kung meron kayong gustong tutukan, at mga hindi nasisita, hindi mga nakikita, lalo na yung palakasan, lalo na yung mga, iwasan natin yung mga palakasan, yung mga tinatawag nating lagayan. Kailangan, no, isend lang ninyo yan po sa amin at talagang iyan ay lalabas natin live at para mabigyan ito ng tinatawag na matutukan para ito ay mabuksan para sa ating mamamayan. Sa ngayong gabing pong ito, ay tayo ay laging magkaisa at lagi nating kadigan at sandigan ang katotohanan at ang higit sa lahat, lagi nating gawin ang nararapat para sa ating mamamayan. Ngayon ay Enero 26 at sa 2026 po ay lagi nating magsimula tayo sa bago nating yugto ng buhay. Katulad nito, Enero, ang lamig pa ng hangin. Sa lahat ng mga mamamayan natin. Baka mamaya, pag mayroon ng lindol, pag mayroon ng mga disaster,
tsaka na naman masisisi. Kung sino na naman masisisi. Dapat ngayon, wala pang mga disaster, nagpe-prepare na kayo. Lagi natin tatandaan, maraming bagyo, maraming ulan ang mangyayari ngayon. Pag mainit ang panahon, pagpasok ng Marso, Abril, Mayo, sobrang init niyan. Kaya sa mga maiinit na mga politiko, ay galaw-galaw, baka tayo ma-stroke dyan. No? Wag naman kayo masyadong kumain ng crispy pata. Mamigay naman kayo. Magpakain naman kayo dyan. Putya naman ang pinapakain naman natin. Puro lugaw Ano mangyayari sa mga laman ng mamamayan pag puro na lang lugaw ng lugaw? Wala bang ibang feeding program na medyo masarap-sarap naman? Ay nako, ilang taon na tayo ngayon ako yung pinanganak naabutan ko na yung soap making, candle making, lugaw-lugaw, feeding. Baka po pwede naman palabok naman o kaya spaghetti naman para masarap-sarap. So, yan po, no? Yan. So, muli po at pagpalain tayo sa gabi pong ito. Huwag tayo masyadong kurap. Panibagong henerasyon, agila ng kalokan, lagi mong maasahan. Hatid ay serbisyo, benepisyo tao'y sigurado. Panibagong henerasyon, agila ng kalokan, lagi mong maasahan. Narinig nyo, mga kababayan, yung kantang ito ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Pakinggan nyo mabuti yung mga narinig ng lyrics nito. Dahil ang lyrics nito, ako mismo ang sumulat. At talagang ito ay para labanan ang mga korupsyon at mga kurap. Mga kababayan, yung mga leader dyan, sa mga mamamayan yung mga nagli-leader, baka mamaya, yung bahay nyo puno ng mga ayuda. Ilabas nyo naman yan. Share nyo naman sa mga kumari-kumpare nyo, sa mga kababayan. Nangyayari sa atin Sabi nga nila, pag daw nakadikit sa kawali, hindi pwedeng hindi mauulingan. Ang nangyayari, hindi na nga nadidikit sa kawali, puro uling pa. No? Nako. Wag naman tayo puro bulsa. Bawas-bawasan nyo naman yung bulsa nyo. Tapos isipin mo, ang gaganda ng mga sasakyan ng mga naiso-surrender. Anong gagawin dyan sa sasakyan na yan? Ano na ba plano natin dyan sa mga sasakyan na yan? So, may million dyan, lalo na yung may payong. Gusto ko yung may payong na yan Napakaganda no? Okay. So, mga babae, nakakatawa na lang yung mga bali-balita ng mga lumalabas Ang gusto ng taong bayan ay managot ang dapat managot at lumabas ang tunay na mga buhaya. So, shout out po pala mula sa Viva Senior Protector Miguel Incorporated, kay Pres Virginia Villacruz Tangpos from Barangay 175 Caloocan. So, shout out Pilipinas. Kaya mga kababayan, ano ba ang nagawa ninyo sa bayan? Lalo na nung panahon ng pandemya, meron na ba kayo nagawa na talagang pagtulong sa mga kababayan natin? Baka naman inuuna ninyo ang sarili nyo. Ngayon po, ito yung tamang panahon. Ang gobyerno natin, ang presidente natin, ang vice-presidente natin, tabi-tabi po. Pero, ang presidente natin at vice-presidente natin hindi nagkakaintindihan. Ngayon po, ang nangyari sa mamamayan, nahati halos sa dalawang pangkat. Kaya, sana ipagdasal natin ang bansa, magkaroon ng tunay na ilaw ng liwanag ng pagkakaisa. Kasi, tinatawanan tayo ng mga dayunan. Mga dayuhang ito, nakatingin sa atin. Paano tayo dudumugin ng mga investors, mga financiers, o mga mayayaman na mga negosyante hanggat may pag-asa pa, hanggat may panahon pa, kumilos tayo. Kaya mga kabataan, sabi nga tayo ang pag-asa ng bayan. Pero minsan, ang mga kabataan, minsan, ang ilan dito, nagiging
virus na ng lipunan. Nakikita natin, nagda-drugs, nakikita natin, maagang mga nabubuntis, nag-iinuman, inuumaga, nag-aalak dyan. Tapos makikita natin, may 14 anyos, nabubuntis. Dapat, yan sa social media, yung mga katulad ng mga X-rated na mga ano dyan, dapat yan, hindi pinahihintulutan yan. Dapat, ibalik natin yung talagang, yung tinatawag natin na control, yung lahat ng mga bagay na ginagawa na pwedeng makita ng mga bata sa matatanda. Ay nako, kailangan natin, no, kontrolin natin, turuan natin yung mga batang ito. At yung mga batang niyan, tayo, kayong mga bata, gumawa kayo ng kaysa kayo ay mag-inom, kaysa kayo ay magbisyo, ay magtrabaho kayo, magbanat kayo ng buto, at saka higit sa lahat, mag-aral kayong mabuti. Dahil sabi nga ng mga magulang natin, tanging iyan lang ang kayamanan na ating mamanahin sa ating mga anak at pamamana na hindi mananakaw kailanman. At nung ka naman sa mga tapos mana, mga nakapag-aaral, ang daming mga nakapag-aaral pero sa totoo lang, hindi nila ginagamit ang kanilang pinag-aralan sa mabuting pamamaraan. Kaya, sana ang Pilipinas magamot pa, mabigyan pa ng hustisya. Napakayaman ng bansa natin. Ngayon, January, pagdating po ng May, June, July, sigurado yan, magkukumahog na naman ang ilan sa atin, lalo na yung ating mga magagamit na naman, maglalabas na naman ng mga katakot-takot na pondo yan. Nako, hindi babahain ang bayan, hindi babahain ang mamamayan kung hindi nyo binulsa yan. Ilabas nyo talaga. Dapat nang kayo managot. Kasi yung mga maliliit, pag nagnakaw ng candy, nakukulong agad. Samantalang ito, di aircon pa. May mga bodyguard pa. No? So, ang batas ay dapat manatiling batas. Pero ang batas ay nabubutas. No? Gawin nating tama. Bigyan natin ng isang platform ang talagang tinatawag nating sistema, bulok na bulok talaga. Kaya nakakatakot. Bumilang tayo 5 years from now. Hindi natin sabi, baka mas matitindi pa yung mga mangyayari kung hindi natin papalitan, kung hindi natin papalitan ang mga lumang sistema. Kahit sino yata umupo, kahit sino yata mapunta dyan, lagi na lang mayroong korupsyon. Di ba? Sabi nga, nailalabas, no? Ako naniniwala po kasi ako, no? Hindi sisingaw ang isang bagay kung walang pinagmulan. No? Katulad dito, sabi nila, may mga mastermind pa yan. Ano man yan, kayong mga nandyan, loob, labas, ano po ba talaga administrasyon? Ano ba talaga sino ba talaga ang oposisyon? Sa totoo lang, pare-parehas naman po yata may mga problema. Kung talagang tayo sa bayan, wag natin linlangin ang mga mamamayan. Kawawa naman po no? Kami nga po at ang mga taong bayan at Maralita nagtatrabaho Isipin nyo ang mga pamilya ngayon, ang dami nagugutom. Pinagkakasya na lang nila kung magkano na lang ang minimum na sweldo ngayon. Tignan mo, pinagkakasya. No? Kaya, eto, mayayari na naman na susunod na halalan ng ilang eleksyon. No? Sa mga susunod na barangayan. Ngayon, yung mga nagpapapogi dyan, mga tatakbong mga kagawad, tatakbong mga kapitan, dapat maraton ng takbo na lang ninyo. Total, magaling naman kayo magtago pag kailangan kayo ng taong bayan No? So, gano'n na lang siguro ang pinakamaganda dyan. Kaya, ano ba yung inyong kaya kayo mga kababayan, huwag kayong tumingin. Kung kaibigan kayo ng mga yan, kaibigan kayo ng mga yan dahil tumatakbo yan. Pero pagkatapos mo manalo yan, hindi ka nakilala yan. Tandaan yung sinabi ko sa inyo, nangyayari yan. Literal yan, nakalakaran. Kaya, suportahan mo yung alam mo talagang may tunay na konsensya. Yung mayroong tunay na talagang
konsepto ng paglilingkod. Kaya ang hirap po no, pagboboto ka ng yung magkakapartido lang. Mahirap yung boboto ka ng makikita mo, yung kapitan, konsihal, kalagawad, mga ganyan, kapatid, pinsan, kamag-anak, hanggang SK, puro mga kamag-anak. Bakit ba nila gusto lagi sa upuan na yan? Ano bang pagkain ang meron diyang hindi maiwanan na kailangan talagang ipamana? Aba, ano ba talagang dapat isalin? Ano ba dapat ang ipamana? Baka naman talaga may pinamamana sila Kaya naman talaga ayaw nilang umalis sa pwesto na yan. So, kayong mga taong bayan, maging mata kayo. I-upload nyo dito sa Road News. At talagang ilabas ninyo yung katotohanan na nangyayari. Ano ba yung nangyayari sa inyong mga barangay? Ano ba yung nangyayari? Lalo na yung mga kapitan dyan, tinatawagan natin na one-sided. No? Hindi marunong tumingin sa problema ng iba. Huwag tayong tumingin sa kulay-kulay. Ay pag nagsuot ka ng puti, sasabihin itim ka, sa puti ka, pagka itim ka. Ang tunay na paglilingkod, kahit anong kulay, pag sa iyong sinasakupan, dapat mong paglingkuran. Dahil siya ay sinasakupan mo sa iyong bayan at sa iyong barangay. Kaya kung siya ay hindi mo susuportahan at tutulungan dahil hindi mo siya kaalyado at hindi siya bumoto sa iyo, hindi ka karapat dapat maglingkod dyan. Di ba? Kaya dapat para may kayo maging maglingkod, tignan mo. At ito pang masakit, pag hindi botante, hindi natutulungan. No, kailangan ba talaga botante? Ang ginagawa niyo sa botante, ginagawa niyong bobotante. Ay, nako. Kaya mga kababayan natin, gusto ko lang laging iparating po sa inyo na ako sinasabi ko, kaya kayo sumama kayo sa NGO ng Agila ng Bayan ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Bakit? Ito may konsepto, ito bantayan natin ang mga kurap. No? Sabihin niyo sa kanila, hoy, pag mangurakot kayo, isama niyo kami. Bigyan niyo naman kami. No? Paulit-ulit na lang kayong nandyan. Kaya minsan nakikita mo, minsan makikita mo yung kapitan sa bungero. Minsan makikita mo ganito. Minsan makikita mo. Kaya mga kababayan natin, no? Mag-isip-isip tayo na tayo ay dapat lingkod bayan at talagang tunay na lingkod. Kung gusto mo makapaglingkod ng tama at gusto mong manatili sa pwesto mo at ipamana mo yung iyong posisyon sa mga susunod na henerasyon ng pamilya, ng pamana, ng mga kaibigan mo na gusto mong maupo dyan, ay gumawa ka ng isang konseptong maging pantay ka sa lahat para sa mamamayan. Yun lang at magandang gabi sa inyong lahat at lagi kong sinasabi sa inyo na tayo, pairalin natin ang konsensya natin. At dyan sa mga buzzers natin sa Facebook, maraming salamat. More buzzers, more viewers. Maganda yan. Nakakatuwa, no? Ay, mga buzzers, wala ka nang aasahang sasabihin mabuti yan. Kaya, sabi nga nila, wala daw bida pag walang kontrabida. Ano? Basta ikaw nasa tama, kahit ibas ka na ibas yan, pasalamatan mo, tanggapin mo lang. Kasi, ganun sila no? At saka yung mga yan, ay inggit lang yung mga yan, karamihan, no? Ngayon tatandaan ko tatandaan yung lahat. Gusto ko sabihin sa inyo, tatandaan ko tong araw na to, tandaan nyo rin to. Sasabihin ko sa inyo mga kababayan, pansinin nyo. Tanungin nyo, yung mga tumatakbong umiikot na mga kagawad na dyan, nagpapapogi at yung mga kapitan, anong trabaho ba nila? Tanungin nyo rin, ilan ba sasakyan nila? Tanungin nyo rin, ano ba ang mga natapos nila? Maganda pa ngayon walang mga tinapos yung mga yan dahil mas nararamdaman nila talagang para sila isabayan Kasi nararamdaman nila yung daing ng mga marali taon na sa laylayan. Pagka sa susunod na lumabas na yan dyan, ay marami na nabiling lupa, ay marami na na-invest na bahay, alam mo na. Hindi na kailangan i-memorize yan. Kaya muli,
magandang gabi at batiin po natin muli. At siyempre, ang ating poging-pogi at batang-bata, ang ating boss, Michael Rosario. At siyempre, walang iba kung hindi si GM Darwell Baldos. At ang muli, ang inyong nag-uulat mula sa Rodius, arangkada ng sa balita, Agila ng Bayan. At magandang gabi. Panibagong henerasyon, agila ng Caloocan, lagi mong maasahan. Hatid ay serbisyo, benepisyo tao'y sigurado. Angan ng Caloocan, tataas nooy maasahan. Samahan kapatiran, organisadong mamamayan sa nagkakaisang kapit-kapit kamay. Korupsyon ay labanan, tapusin kahirapan. Kami tunay na agila, nagmula sa Caloocan. Maralitang agila, pagtindig agila, pagkapit-bisig agila, pagkapatiran agila, pagdamay agila, pagserbisyong agila, pagtulungan agila, tindig agila, mapagkalinggang agila, team agila, agila, pagdamay agila, pagserbisyong agila, pagtulungan agila, loyalistang agila, loyalistang agila. Loyalistang agila, loyalistang agila. Walang kakalas sa mabuting pamamahala. Agila ng Caloocan.